Guys, welcome to my channel. In my previous vlog, I said na ilo-lower ko itong Mazda 3. And now I decided to do it. Then I asked myself before deciding, is it a need or a want? Actually, I don't need it. Happy na ako dun sa naka-stock setup ako na naka 19-inch na mag. Pero itong anak ko, hindi talaga ako tinigilan. So, naging want siya. So, he wants it to be lowered. So, sa buhay, minsan, pagbibigyan mo rin yung want, no? Although, hindi mo naman siya talaga kailangan. So, I had my conversation with my son and I told him, mag-research ka and then go back to me kung ano yung maganda. So, nag-research siya talaga at hindi niya ako tinigilan. So, naging bonding activity na naman ito ng father and son. So, now we are on the way to the shop para i-lowered na itong Mazda. Kasi malaki yung gap ng gulong doon sa fender. So, pag ni-lower mo siya, doon mo ma-appreciate yung ganda ng mags. There are 3 ways kasi of lowering the car. Either mag-air suspension ka, which is expensive, and then you can use yung coilovers na mahal din, and then you use lowering spring na medyo mura-mura ng konti. So, we decided to use the lowering springs na lang. So, we decided to look for lowering springs na talagang for Mazda 3. So, meron kaming pinagpilian na 2 brands. So, we narrowed it down to H&R springs o kaya yung ABAC springs. Since these are imported from Germany, medyo mahirap maghanap. At luckily naman, nakakita kami ng exclusive distributor ng H&R Springs dito sa San Juan. They are located at Lieutenant Arteaga Street in San Juan. Aside from Bilstein, distributor din sila ng H&R Springs. But nung tinawagan ko, wala silang stock ng H&R Springs. So I have to make an order and then dumating siya after 1 month. Ang maganda dito, legitimate shop siya. But you have to make an appointment para ma-accommodate ka. So please watch the video until the end para malaman nyo kung magkano ang nagastos ko. So aside from improving the physical looks, pag naka-lowered ka, gumaganda yung handling at saka nagiging more planted on the road ang iyong kotse. Yung drop para ng lowering springs, iba-iba. Yung sa H&R, 1.2 inches ang drop. Yung sa ABAC naman, 0.9 inch sa harap at saka 1.3 inches sa likod. So pinili ko yung H&R springs kasi mas mababa yung drop niya. So, tamang-tama siya sa Mazda 3. So, kung magpapalit kayo ng spring, dapat yung magandang klase. Kaya itong pinili ko kasi it is made in Germany at saka well-known brand siya. So, sigurado ako na good quality siya. Kasi yung iba na unbranded, nakakaroon ng problem, bumabagsak. So, magiging safety issue siya in the long run. Yung iba kasi nagpuputol ng springs, pero hindi naman advisable yon kasi dinidistort mo yung design ng spring. Yung suspension kasi is one of the most important factors na nagdedetermine ng day-to-day drivability ng iyong car. And based on my research, yung H&R springs ay very comfortable yung ride. So it's almost the same as the stock springs. Diba yung mga ordinary spring pag nagpa-lower ka masyadong matalbog o nagiging matagtag. Itong sa H&R springs, ang ginamit niyang material yung special steel to ensure premium quality and performance. So kahit naka-lowered ka, maganda pa rin yung ride. So okay, malapit na tayo dito sa shop sa San Juan.
So, tingnan natin kung magiging maganda nga ang performance. So, ito na yung gate ng shop. So, ipapasok na natin para mapalitan na yung spring. So, as I said, nagpa-appointment ako para makabitan ako nitong spring. Kasi meron lang siyang 2 bay dito. So, kailangan naka-appointment ka talaga. So, ito na yung kanilang office. Ang kine-carry nila, yung Bilstein at saka yung H&R suspension components. So, okay. Ready na tayo magpalit ng lowering springs. Okay, pinasok na natin. So, dito, kailangan gamitan ng lifter para matanggal mo yung spring at maikabit ng maganda. So, kailangan kumpleto ka rin sa gamit. So, one last look dito sa likod, mga 3 fingers gap. Dito naman sa harap, meron siyang 2 fingers na gap. So, confident ako na magiging maganda yung kalalabasan nito at hindi siya sasayad. Kasi nag-research talaga kami and even yung offset ng mag wheel saka yung selection ng tires is pinag-aralan namin. Okay, so yan, inililip na yung sasakyan para tanggalin yung gulong at saka tanggalin yung existing na shock absorbers at saka spring. So ito yung box ng genuine H&R springs. Dito pakikita ko rin sa inyo, yan yung specific model number na talagang design para sa Mazda 3. Nakalagay dyan sa Mazda 3, ito doon sa front wheel drive kasi iba rin yung spring doon sa all wheel drive. So it's made in Germany. So, dapat talaga tama yung selection nyo ng spring. So, pag binuksan mo yung box, ganito yung itsura niya. So, meron siyang 4 na springs. 2 sa front at saka 2 sa likod. Yung H&R springs talaga ay kulay blue ang kulay. Tapos, meron siyang pangalan o parang tatak na nakalagay H&R springs. And then kasama dito yung kanyang pinaka-control card. Okay, first step is tatanggalin natin yung gulong. Uunahin muna yung sa likod na parte. Okay, ready na tayo. Natanggal na yung 2 gulong sa likod. So, ganyan ang itsura ng suspension ng Mazda 3. Dito sa likod, naka-torsion beam siya. So, simple lang yung attachment ng spring. Dito naman sa harap, usual MacPherson struts yung kanyang suspension. So, ang first step is kailangan mong paluwagin yung tornilyo doon sa shock para matanggal mo yung shock absorbers habang naka-jack siya. So, pag natanggal mo na yung connection ng shocks doon sa ilalim, saka yung another nut na yon, so, mahuhugot mo na ngayon yung spring. Yan, medyo sungkitin mo ng konti yung pinaka-rubber dun sa baba at makukuha mo na ngayon yung spring. So, ganito yung itsura ng stock spring saka yung H&R spring. So, makikita mo, mas mababa yung, yung H&R spring. And then, dun sa lower portion, parang mas masinsin yung pagkaka-coil niya. So, madali lang ikabit yung spring sa likod. So, i-mount mo lang uli yung kanyang pinaka-rubber gasket na yan dun sa taas at saka dun sa baba. And then, ibabalik mo siya. And then, i-jack mo uli para tumaas, para tumama naman yung pinaka-nut dun sa shock absorber. So, habang tinataas mo yung jack, lumalapit ka ngayon dun sa original mounting position ng iyong shock absorber para maisuot mo yung pinaka-tornilyo niya. So, yan ang itsura ng naka-mount na H&R springs, no? So, kailangan mo na lang pahigpitan yung mga tornilyo dun sa ilalim and then pwede mo nang ibalik yung gulong. So, yan, pinahigpitan na niya yung shock absorber. So, maganda rin kung meron kang ganitong pneumatic na tool. Okay, naikabit na yung sa rear portion. So, ang sunod naman itong sa harap. So, ang una nilang ginawa, pinaluwag muna nila yung nuts dito sa mounting dun sa bandang itaas para mamaya madali nang mahugot.
So ngayon, tinatanggal na niya yung shock absorber para makuha yung spring at mapalitan ng bagong spring. Medyo mas maraming tornilyo yung kakalasin mo dito. So mas mahirap tanggalin itong shock absorbers at saka yung spring dito sa harap. So kailangan marunong din yung magkakalas at kailangan din maingat para hindi masira. So once na matanggal na yung mga tornilyo, pwede mo na siyang hilahin pababa. But before mo siya matanggal, kailangan tanggalin mo rin yung tornilyo dun sa taas, dun sa mounting dito sa taas. Para pag wala na yung nut doon, mahihila mo na siya pababa. So yan, natanggal na nila yung shock absorber kasama yung spring. So ang next step is tanggalin mo yung spring. So dito kasi sa pagtanggal ng spring, meron kang ginagamit na gamit yung parang compressor na yan, no? So kasi delikado yan pag hindi mo siya kinumpress na ganyan, hindi mo mapapaluwag yung nut, hindi mo makukuha yung spring. So pag natanggal mo na yung nut sa ibabaw, makukuha mo na ngayon yung spring. So pinupunasan nila at nililinis ng konti bago ikabit yung bagong spring. So after mo malinisan, ang next step is ilalagay mo naman yung spring, di ba? Doon sa kanyang pinaka-seat. Pero bago mo siya mailagay doon, kailangan ilagay mo rin dito sa compressor na ito, yung pang-compress ng spring, para mapasikip mo ngayon yung tornilyo. Kasi yung spring nakabuka, di ba? Pagka hindi pa nakamount. So kailangan mo siyang i-press para makompress mo yung spring, tapos maibalik mo siya dun sa dati. And then ito naman yung pinaka rubber boots niya, ibabalik mo siya, nililinis lang niya ng konti bago niya ibalik. So yan, ipe-press niya na uli yung shock absorbers para makompress. Pagmasdan nyo na kailangan talaga maayos yung pagkakalagay ng pinaka-compressor na yan. Kasi pagka dumulas yan at sumipa yan, pwede kang tamaan sa mukha. So, delikado yan. Yan, naibalik na niya yung mounting seat niya. And then, inspect ng konti kung tama yung pagkakalagay. And then, ready nang ibalik yan at ikabit uli. So, mas madali nang magkabit ngayon ng shock kaysa magtanggal. So, yung mga tornilyo, papahigpitan mo na uli. So, pagkatapos niyan, pwede mo nang ikabit yung gulong. So, yan, nakamount na yung H&R spring dito sa harap. And then, ikakabit na natin yung gulong. Ito yung pinaka-exciting part, kung tama ba talaga yung drop o sasabit siya sa fender. Tapos, kinabit na rin yung mags dito sa rear portion. So, yan, tapos na. So, ibababa na natin para makita natin kung ano yung itsura. So, una kong napansin, parang mataas pa rin yung sa likod. Kaya medyo kinabahan ako. Pero dun sa bandang harap, mababa na siya. So, ang kailangan gawin is i-atras abante yung sasakyan, tapos i-release yung handbrake para bumaba. So, ayan, pagmasdan yung mabuti, yung pagbaba niya nung ni-release na yung handbrake. So, i-atras abante uli natin para mag-settle yung height niya. Yan, maganda ng stance niya. Naka-lowered na siya. So, ito namang stock springs ko, pinabalot ko uli and then nilagay ko dun sa kahon. So, in the future, kung gusto kong ibalik uli siya to stock position, pwede ko uli siyang magamit. Okay, check natin yung gap. Kanina kasi mga 3.5 fingers yan. Ngayon, 1 finger na lang. So, ang ganda ng pagkakadrop, saktong-sakto. And then, dito naman sa harap, 1 finger din. So, ang ganda ng naging resulta niya. Okay, nilabas na natin para i-test drive. So, unang tingin mo pa lang, nag-iba na talaga yung tindig niya. Gumanda talaga yung tindig niya. Kasi parang na-highlight na ngayon yung mags. So, naging stand out siya.
So, ang feedback dun sa initial ride, maganda yung play nung spring. Hindi siya matagtag, parang naka-stuck ka din. But meron siyang konting stiffness. Although yung manibela parang medyo bumigat ng konti. Konting-konti lang naman. So dahil mababa na yung center of gravity niya, parang planted na planted siya sa road. So sa tingin ko magiging maganda yung handling niya. So mamaya medyo iikot natin para makita natin kung ano talaga yung effect. So balikan natin yung itsura niya nung bago ko siya dalhin dito sa shop. So makita mo yung malaki yung gap nung mags doon sa fender, which is not very good looking. So sinukat ko mga 3.5 fingers yung gap niya eh. And then ito na ngayon ang itsura niya after. So 1 finger na lang yung gap niya. And then dito naman sa harap, before mga 2.5 fingers ang gap niya. And then ngayon, ang gap niya is 1 finger na lang din. So tamang-tama lang talaga yung H&R springs dito. Saka dito makita mo smooth na yung ilalim nito, no? Kasi yung iba nagfe-fender roll. Dito wala na siyang excess na part na pwedeng pagsabitan. Ito very smooth na, hindi mo na kailangang i-fender roll pagka naka Mazda 3 ka. Tapos pag tiningnan mo yung fitment niya dito sa side, plus na plus yan sa fender. Ang ganda ng pagkaka-flush niya sa fender. Perfect fit for me. Then inikot natin ng konti para makita natin kung sasayad siya sa hump. Since bumaba lang naman siya ng mga 1 inch so hindi naman siya sumasayad sa mga hump. Dito sa bagay itong hump na to kasi hindi naman ganun kataas. Pero kahit mataas ng konti, kaya pa din. So pag naka-lowered yung sasakyan mo, medyo dahan-dahan ka rin sa mga humps. At saka pagka medyo mataas, medyo magsisete ka na siguro. With this height and then city driving lang ako. So I don't think hindi magiging problem. I really still enjoy driving it. And then tinest din natin yung articulation ng suspension pagka yung mga pababa. Yan, ganyan. Kasi naka-torsion beam ito eh. So kahit na tumagilid siya, so hindi pa rin siya lumalapat dun sa fender. So dito sa shot na to, mapapansin mo, tumaas ngayon yung sa right portion dun sa baba, di ba? Kasi nakatagilid nga siya. And then doon sa kabilang portion naman, bumaba. So okay pa rin, hindi siya sumasayad. So ganyan ang stance niya ngayon. So happy ako sa result. Parang nag-iba yung looks niya. Imagine, 1 inch drop lang yan ha. Ang ganda ng naging effect doon sa sasakyan. So yan yung mga subtle elements na kung keen ka, observer ka, mapapansin mo yan. Ang spring nga pala, magsesettle yan after 2 to 3 weeks. So expect ko bababa pa yan ng mga 10 mm. So mas lalong gaganda yung tindig pag nagsettle yung spring. To conclude, yung H&R suspension springs are among the best commonly used ones that improve your car's performance. Bale, ina-upgrade overall yung suspension mo and it helps reduce the body roll of your car. Since mababa na nga yung kanyang center of gravity, much better yung handling niya. Saka yung H&R springs, meron siyang weather-resistant surface protection, meron siyang zinc phosphating and powder coating, saka yung kulay niya na patented na kulay blue. So, expect ko na magtatagal ito. So, by the way, before ko makalimutan, magkano nga pala ito? Ang cost niya is 18,000 pesos. Tapos, ang pagpapakabit is 2,500. So, ang total niya is 20,500 pesos. Okay, hanggang dito na lang.
I hope I have given you some ideas paano mag-lower ng sasakyan. So, pwede nyong i-consider yung H&R Springs. So, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!